From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ang ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, at ang ating mensahe, ito ay tungkol sa tinatawag na English at Tagalog ang gawin natin ngayon. Practice of excellence. Ang lahat ay magsabing practice of excellence. Sa Tagalog, kasanayan para sa kahusayan o kasanayan para sa kagalingan. And for our text, if you have your Bibles, would you please open your Bibles together with me? This is our key verse for this study. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God. Napakaganda ng mga salitang yon. Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Whether therefore you eat or drink, or whatsoever you do, do all for the glory of God. Napakaganda ng pag-aaral na ito ngayon. I would like to begin by saying the Christian, every true born-again Christian is a representative of the Lord Jesus Christ. You represent Jesus Christ wherever you go. Bawat isang tunay na ipinanganak na muli na anak ng Diyos, kayo ay representative ng Panginoong Jesucristo kahit saan man kayo pumunta. Now, let us correct the notion that it is only the pastor that represents Jesus Christ. In this case, we are all disciples, and we are all representative of the Lord Jesus Christ. And because we are all representatives of Jesus Christ, we have a certain responsibility upon our shoulders. We have a responsibility in the way we live. We have a responsibility in the way we speak. And we have a responsibility in the way we practice our Christianity. Makikita natin, mga kapatid, because the Christian is a representative of Christ, the Lord has given us gifts and capabilities. He is not going to send us
And He's not going to make us His representatives without these gifts and capabilities. And what are these? Tayong lahat ngayon, hindi lang member, mananatiling member, kundi tayong lahat ay kailangan lumakad, pataas, at maging mga disciples ng Panginoon, at pagkatapos maging worker ng ating Panginoon. So, I would like to bring your attention again to one of the scriptures that I would like to give to you, Matthew 25:14 to 30. These verses are very, very important to me because they were not spoken by any man. They were spoken by the Lord. And here, we can see the mind of the Lord when He was with His disciples. We can see how He was looking at them and how He was going to train them. He was not contented for them to become members only, but He wants to make a disciple out of them. And in the long run, a representative of His glory. Tayong lahat, representative ng Panginoon. So, Matthew 25:14 to 30 talks about three things. Number one, it talks about the entrustment of the master. Second, it talks about the approval of the master. And third, it talks about the disapproval of the master. Tatlong bagay ang ating makikita dito sa Matthew chapter 25:14 to 30, at makikita natin sa mga talatang ito ang tatlong bagay. At tatlong bagay na yan, unang-una ay walang iba kundi ang pananalig ng ating Panginoon. Pangalawa ay yung pagsang-ayon niya. At pangatlo, ang hindi niya pagsang-ayon. So, mababasa natin mga kapatid, kahit sa ating wikang Tagalog, ang mga salitang atin pong napakinggan sa Ingles at napakaganda kung atin pong iisa-isahin pagbasa ang mga bagay na ito. At ito mga kapatid ay para sa atin sa mga huling araw na ito, sapagkat ito ay nangungusap patungkol sa isang kaharian. So ang ating kahariang pinasukan ngayon ay walang iba kundi ang kahariang sinasabi dito ng Panginoon sa kanyang mga salita sa Matthew 25:14. For the kingdom of heaven. The kingdom of heaven is none other but the kingdom of the Lord Jesus Christ. At tayo ngayon ay nakapasok dito at kasama tayo sa pangangaral na ito. Don't think that because these words were spoken about 2,000 years ago and were given to men about 2,000 years ago and these men were dead, that these words has no effect in our lives today. These words are forever settled in heaven. We are also the children of God. We have inherited the Word of God, and so therefore these words are also for us. And we will stand accountable in the last days what we have done with the commands and with the words of our Lord Jesus Christ. Dito sa Matthew 25:14 to 30, napapakita dito na ang panahon ng paghihintay ay isang panahon ng trabaho. At pagtrabaho, mga kapatid, o kaya paggawa para sa kanyang kabutihan at sa kanyang katapatan, para tayo ay maging tunay na mga stewards ng ating Panginoon na umalis dito at ipinagkatiwala sa atin ang lahat ng bagay. The time of waiting is a time of working. And this working involves faithfulness to the stewardship given by the departed Lord. And first of all, I would like to talk about the entrustment of the Lord. Itong binigay niya dito, one talent. In the Greek, one talent, o sa ating Cebuano language, tinatawag na talanton. This is, talanton, even in the Greek, is the word for talent. One talent is equivalent to 500,000 to 1 million US dollars. Ang isang talent o usa ka talanton o isang talanton o isang talent, sinasabi dito mga kapatid na ito ay equivalent sa 500,000 to 1 million US dollars. Napakalaki ano? Malaki ba?
So, here we can view that the Lord had therefore given to each of His servants a considerable responsibility. Malaki-laki ang responsibilidad na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa na sumusunod sa Kanya. Nonetheless, it is important to recognize that while this treasure was entrusted to each of the servants, it was, listen to this, it was a stewardship, not a gift. Ang ibinigay sa atin na talent ng Panginoon ay isang pagtitiwala, hindi isang kaloob. May diferensya po mga kapatid sa pagbibigay na ipinagkatiwala kaysa pagbibigay bilang kaloob. Kasi kung kaloob ang ibinigay sa iyo, you don't have to answer for that. That's a gift. But when it is a stewardship, you have to answer what you have done to that as a good steward or as a bad steward. Magbibigay ka ng isang accounting sa iyong Panginoon kung ano ang iyong ginagawa sa ipinagkaloob niya sa iyo o ipinagkatiwala sa iyo. They were to use it for the master, not for themselves. When the Lord has entrusted to them these talents, they were supposed to use it for the Lord, for His interest, for His work, to please Him, not for themselves. Hindi para sa kanilang sarili yon. Hindi kaloob yon. Isang pagtitiwala yon. Kaya ito'y kailangan gamitin nila para sa ikalulugod ng kanilang Panginoon na nagkatiwala sa kanila ng mga bagay na ito. Now, I cannot elaborate more about our God-given capacity. Also, God-given responsibility. As God has given us the talent and the capacity, He also has given us the responsibility corresponding to that capacity. Talents are not ours, but they are the Lord's. Whatever talent you have, it is God-given. How you have used the talent, you will stand accountable in the sight of God in the last days. Kayong mga film directors, talent ang nasa sa inyo. Bigay ng Panginoon yan. Paano ninyo ginamit yan? Ginamit ba ninyo yan sa paghahasa para ang lahat ng mga bold na sine ay lumabas? Sasagutin ninyo sa harap ng Diyos yan. Mga kapatid, at yan ay sasagutin natin sa harap ng Panginoon ngayon at sa dumarating na paghahatol. Hallelujah. Lahat ng talent na nasa sa atin, being a media man is a talent. Yung magsasalita ka sa radio, sa TV, yan ay isang talent. Isang talento na binigay ng Diyos. Kaya, ano ang ginagawa mo sa talentong yan? Ginawa mo ba yan upang iyong lalong mapataas ang hustisya, ang katotohanan? O yan ba ay ginawa mo upang ikaw ay manira? At magpahamak. Haharapin mo sa harap ng Panginoon yan. Lahat ng katungkulang nasa sa atin, ipinagkaloob yan at ipinagkatiwala. Yung pagiging pulis, talent din yan. Amen? Ang tulad ng isang pulis, mga kapatid, pwede niyang gamitin ang kanyang katungkulan sa masama at sa mabuti. Pagka siya ginagamit niya sa mabuti, bubuti ang bayan, at siya ay isang nanunungkulang magtatanggol sa lahat ng mga mabubuti laban sa lahat ng kasamaan. Pero pagka napasama yan, siya mismo ang magiging hold-upper, siya mismo magiging kidnapper. As the case sa nangyayari sa huling araw na ito, nakikita po natin na yan ay nakakatakot, nakakasama. Nagpapasalamat tayo na alam natin sa huling araw na ito, bilang mga Kristiyano na born again, na ang lahat ng nasa sa atin ay hindi kaloob pagka-talent ang pinag-uusapan. Yan ay isang pagtitiwala na kailangan gamitin natin
para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hallelujah. Ano ang ipinagkatiwala sa iyo ngayon? Tingnan mo, mabuti ba ang boses mo? Maganda ba? Ginagamit mo ba yan pag-awit sa Panginoon? Napakaraming mga Kristiyano, ginamit nila ang boses nila upang umawit doon sa Brunei. Umawit sa Japan. Pero umaawit ba kayo sa Panginoon? Pagka tinawag kayo ng Panginoon para umawit, sasabihin kaagad ninyo, walang pera dyan. Ayoko dyan. Kailangan pagka umawit ako, namawas na konti ang boses ko, malaki ang bayad sa akin. Are you using that for the Lord? Ano man ang talent mo ngayon, ginagamit mo ba sa Panginoon yan? Hallelujah! Look at the talents that God has given to you. Tingnan mo lahat ng talent na nasa sa iyo. At sabihin mo sa sarili mo, ano ang nagagamit ko dito para sa Panginoon? Pagka ginamit mo sa sarili mo yan, mananagot ka sa huling araw, sapagkat hindi sa iyo yan, yan ay sa Panginoon. Now let's look at the approval of the Master. You see, excellent stewardship involves risk. Ang talagang mahusay na pagiging katiwala ay may mga panganib. You don't play on the safe side always. May panganib. Sapagkat tulad ng isang negosyante, magnenegosyo ka sa kalooban ng Diyos. Ito hindi negosyong tulad ng negosyong nalalaman ninyo. Inihahambing ko lang. Sapagkat ngayong huling araw na ito, kahit ang paglilingkod, ginagamit para sa negosyo. Kaya dito sa paglilingkod ng Jesus Christ at dito sa karya ng Jesus Christ, walang worker magpapasimula dito sa pastor na ito na habang nasa full-time ministry ay magnenegosyong pansarili. Ang lahat ng gagawin natin dito para sa Panginoon. Hallelujah! Pagtitinda ng puto kung minsan ay matatawag ninyong negosyo yan. Negosyo ng Jesus Christ yan. Pero tanungin niyo, saan pumupunta ang pera? Hindi ko man nakikita ang kusing yan. Lahat yan dumediretso mga kapatid sa power line. Telecast sa buong Pilipinas. Bakit? Sapagkat hindi pa sapat ang ikapu ng mga anak ng Diyos upang itustos sa ating magasto na paglilingkod sa telebisyon na kinakailangan gawin. Upang matupad ang utos niya, preach the gospel to every creature. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. And this pastor is one obedient minister of God to obey that mandate. We are always on target because we want to obey the Great Commission fully. Ano papasalamat ako? May mga young people, may mga kabataan na nag-aalay ng kanilang buhay. Pero nyo lumalakad, walang sweldo yan. Pag-ibig lang sa Panginoon lang nasa sa kanilang mga puso. Mga babae pa. Tapos naglalako, nagpapabili. Sabi ng demonyo, para sa akin daw yan. Kung para sa akin lang yan, sapat nang kumain ako ng 2 puto isang araw. Tama na. Hindi ba ninyo alam na ang Powerline Telecast ay laganap na sa buong Pilipinas? Kahit saan kayo pumuntang syudad, mayroong mga young people na involved sa logistics ministry na nagpapabili ng puto para sa Powerline Telecast. Hallelujah! At ano ang nakikita ng demonyo? Hindi masaya ang demonyo na nakikita niya ang gawain ng Diyos lumalago. Lalong-lalo na naihahatid ang mga salita ng Diyos sa inyong mga bahay at mga buhay. Anong sabi ng demonyo? Bakit ang paglilingkod ng Jesus Christ, ang pinag-uusapan palaging pera, pera, tithes, 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 tithes? Why do you always talk about tithes, 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 tithes? Money, 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 money. We don't always talk about that.
We don't waste our time talking always about money. But we put considerable time talking about that. First of all, tithing is a financial law of God to support His work. To support the propagation of His work. And to bless His people. Because He said that's the key for your blessings. That's the key for your prosperity. That's the key for you to prosper. You see, every enterprise, every endeavor, whether secular or religious or spiritual, involves money. Let's not be hypocrites. Everything in this world involves money. The operation of this work needs money. If I don't have millions every year, how can I operate and preach the gospel like this to you? I cannot. Hallelujah! And if you love God, you must have to give your tithes and offering. Why? Because we don't just say thank you to the television station. And there are no beer companies and cigarette companies that are sponsoring this work. Wala pong mga kumpanya nag-sponsor sa atin. Sino? Ang mga dukha, ang mga maliliit, ang mga nasa, mga maliliit na tumanggap ng kapangyarihan ng Panginoon. Ang 1,000,000 covenant partners na Jesus Christ sa buong Pilipinas, hindi po puro mayayaman yan. Gusto ng Diyos unahin sila upang sila ay kunin sa kanilang karukhaan at sila ay pagyamanin upang sila ay yumaman na at sila ay pinasagana. Hindi masasabi ng sanlibutan, kami ang may gawa niyan. Ang Panginoon ang may gawa niyan. Hallelujah! Sinasabi ng iba, sinasabi ng demonyo, tingnan ninyo, naglalako kayo ng puto. Kayong mga member, ginamusang kaniya at bula at daing ang inyong kinakain. Pastor nyo, ang ganda ng suot. Anong gusto nyo? Mangarla ko sa TV, nakabahag. Anong gusto ninyo? Humarap ako sa mga tao, pagkatapos punit-punit ang aking damit at sabihin ko ang Panginoon ay mayaman! Hallelujah! Gusto niyo mga kapatid, mag-medyas na lang ako? Wala lang sapatos dito! Bakit wala sapatos, pastor nyo? Sapagkat ang Diyos niya ay hindi nakapagbigay ng sapatos! Paano ko masasabi sa inyo that God will supply your every need? Paano ko masasabi sa inyo, God is rich. He is the owner of the heavens and the earth. Paano ko masasabi sa inyo yan? Hallelujah! So if I preach to you that my Father in heaven is a rich God, He should be the one to bless me first. Hallelujah! Hallelujah! Magsapatos na tayo. Ibog lang mo. That's how we support the work of God. It's from the heart of every individual that loves the Lord. They love the Lord because it is the Lord who loved them first. They received the word of God's salvation. They knew what He has done on the atonement in the cross of Calvary. How He died for them. And they received Him as their Savior. They have a living relationship because they are obeying what He said. He said, if you obey me, you love me if you obey me. Hallelujah. Yan ang sumusuporta. Kaya kung kami dito ay nagsasalita ng tithes o pera, ikaw demonyo ka, huwag kang mainggit. Kala mo yung mayaman ng pastor na ito?
Kung para sa akin lang, pwede na akong tumira sa bundok. Masarap tumira sa bundok. Hallelujah. Mahirap din namang mag-travel, mga kapatid. Kala ninyo, pasakay-sakay lang tayo ng aeroplano, hindi mahirap yon. Mahirap ang naghihintay sa airport. Maghirap ang naghihintay ng barko. Every time you travel, mabuti sana kung isang buwan, 3 buwan ka sa isang lugar, masarap pa, makapagpapahinga ka pa. Pero when you travel 3 days, 1 week, tapos transfer ka, impake na naman, travel naman, impake na naman, you go there and fight the devil on every city, in every nation. That's not easy. Hallelujah. But I tell you, I will use the talent that God has given to me to the hilt for the salvation of souls. Why? That is what pleases my God. And the motivation of a disciple is to please the Lord. Anong nakakalugod sa Panginoon? Kaligtasan ng kaluluwa. So ang yawa, mamuti, mamula, mag-green, bahala kang yawa ka. Nga nung mag-green, sa Garden of Eden, nasina siya sa tao. Kaya ang tanan, gihatag sa tao. Nagibuhat sa Diyos. Anigid ang yawa, masinahon. Masinahon ang yawa. Lalimang kaigsoon, mga bagong nasod, mga kapatid, mga bagong bansa na open ng kaharian ng Diyos sa ministering ito. Canada, London, USA, Taiwan, Japan. Bago yan. And we are training missionaries, Filipino missionaries, to go all over the world. We are training Filipino preachers to fill every city, every town, and every barangay in the Philippines to preach the gospel and become a witness and to put up that name as a witness that the light has come and shone upon them. If you are the devil, will you be happy? Kung kayo, diablo, hindi kayo masaya, siguradong sisirain ninyo ministry ito. Nakikita ba ng demonyo ang libu-libong pinagpapala? Ang milyon-milyon na nagbabago sa kanilang buhay. Nakikita ba ng demonyo yan? Nakita ba ng demonyo, mga kapatid, kung saan ginagamit ang lahat ng ating kakayahan para sa ikasusulong ng magandang balita? Upang ang lahat ng bayan at bansa ng Pilipinas ay magkaroon ng liwanag at pagbabago. Has the devil seen that? No! What has the devil seen? Oh, the devil has seen the prosperity of this ministry. Ano nakita ng demonyo? Ano nakita ng demonyo? Oh, Pastor Kibuloy, ha? May bago kang sasakyan. Ano nakita ng demonyo? Yung mga kasama kong worker na magaganda. Uy. Ano sinasabi? Uy, ang gaganda ng workers na Jesus Christ na babae, kasama si Pastor Kibuloy, at siya ay single. Uy! Ano ang mensahe ko sa demonyo? Ano ang gusto mong ipadala ng Diyos sa akin? Bungi! Magpasalamat ang demonyo sapagkat may mga young people tulad nito na hindi ginamit ang kanilang kagandahan upang pumunta ng Brunei at pumunta ng Japan at magpabili at maglantad ng kanilang sarili upang kumita ng pera.
Sila'y mga young people na kahit magaganda, parang artista. Di pa ako tapos. Na kahit sila ay magaganda, parang artista, pwedeng makapag-asawa ng mabuti, magkaroon ng magandang buhay. Ngunit iniwan nila ang kanilang buhay. Iniwan nila ang kanilang future. Pumunta sila sa gawain ng Diyos. Nag-alay ng kanilang buhay. At sinabi, para sa iyo kami, Panginoon! Bakit galit ang demonyo sa mga kasamahan kong young people na babaeng nag-full time, lalo na yung magaganda? Sapagkat hindi mo na magamit sa Japan sila, no? Hindi mo na magamit sila sa Brunei. Hindi mo na magamit sila upang maglantad ng kanilang sarili. Hindi mo na sila magamit sa anumang kapamaraanan na kadyabluhan ng demonyo sa mundo. Sila'y ginagamit ng Panginoon para sa kanyang gawain. Ibog ka lang. Yan ang nakikita ng demonyo, di ba? Di ba nang pumunta siya sa harap ng Panginoon, ano nakita niya kay Job? Nakita ba niya ang katapatan ni Job? Nakita ba niya ang pagbibigay ni Job sa gawain ng Diyos? Nakita ba niya ang pagmamahal ni Job sa Diyos? Hindi! Ano nakita niya? Mayaman si Job. Pumunta siya sa harap ng Diyos, inakusahan pa. Anong sinabi? Naglilingkod lang yan dahil pinayaman mo. Ang nakita niya yung tupa, yung baka, yung karamihan noon. At anong gusto ng demonyo? Kunin lahat yon. Kaya pinagbigyan siya ng Diyos. Ano sinabi ng Diyos? Sige, kunin mo lahat. Ang demonyo magnanakaw. Ang demonyo siloso. Ang demonyo inggitero. Naiinggit siya sa kayamanang ibinigay ng Diyos kay Job. Naiinggit siya doon, mga kapatid. Yun lang nakita niya. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Ang lahat ng nakikita niyo sa ministry ito, ito ay kaloob at stewardship ng Diyos sa atin. We are good stewards of the Lord. Hallelujah. When you are a good steward of the Lord, His work will prosper. For His glory. Not my glory. For the glory of God. Alam niyo mga kapatid, sa oras na ito, kung maaari lang mangaral na katulad ko, mas sobra pa sa akin na ipadadala ng Diyos bilang Jesus Christ na evangelist dito sa TV, hindi na niyo makikita ang pastor na ito. Kala ng iba sumisikat tayo dahil gusto nating sumikat. That's not our purpose. Ang purpose natin dito, ipangaral ang salita ng Diyos. Hallelujah. Hindi naman pwede mangangaral ka sa TV na espiritu. Hindi nakikita. Eto, nakikita tayo. Praise the Lord. Pag nakikita nyo ko sa TV, nakita nyo yung beauty ko sa TV, hindi ko kasalanan yan. Bakit ako'y pinapogi ng Panginoon? Huwag ninyong tingnan yan! Huwag ninyong tingnan ang kapugihan ko. Huwag ninyong tingnan ang kagandahan nila. Ang tingnan ninyo ang dedication namin. We have dedicated ourselves unto the Lord. Bakit niyo tingnan yan? Sapagkat ang demonyo, masama ang mata. But I do not seek the approval of the devil. I seek the approval of the Master. Hallelujah. He approved of those who went and negotiated with their talents. He negotiated. They negotiated their talents. They went and he said, occupy till I come. And they went. And the story goes to say that those that were trusted and can be trusted return unto the Lord. Here comes the one that was trusted with 10 talents. He went back unto his Lord and said, Lord, I have negotiated your talents, and lo, I have profited. And here are 10 talents more. And the Lord said, enter into the joy of the kingdom that was prepared for you. He
that hath received 5 talents came back, and he reported the same. And the Lord said, come in to the joy of thy kingdom. The one with 2 talents came back, and he also profited the same. And the Lord said, come into the joy of the kingdom. But he that hath 1 talent, isa na lang ang kanya, hindi pa niya ginamit. Sinabi niya, Lord, I know that you are a hard taskmaster. You reap where you did not sow, and you gather where you have not labored. And I was so afraid, Lord, I hid your talent, and here it is, 1. Nananatiling isa. Anong sabi ng Panginoon? Taspukan, dautan, masama at tamad na alipin. Kunin ninyo ang talento sa kanya, ibigay sa meron pa. Talian ninyong kamay at paa, itapon sa labas, at doon ang pagngangalit at pag-iyak maririnig. Tingnan ninyo mga kapatid, kailangan pala talaga gamitin natin ang nasa sa atin. Lord, I don't have any talents at all. Lord, I don't have talents like Pastor Kibuloy. I don't have talents like the musicians. I don't have talents like others that can influence people to you. You have 1 talent. What is that? Salvation that was given to you. That is the 1 talent that God has given to you. You must be faithful in your salvation. Because of your faithfulness, without saying a word, you can convert somebody. And you have profited the Lord in His kingdom. Pagbabalik mo, meron ka ng dala-dala para sa Panginoon. Now, the approval of the Master only comes when we use the talent and the Lord has profited from us. Hallelujah. Hallelujah. Ginagamit ba ng pastor na ito ang talentong binigay ng Diyos sa kanya? Hallelujah. Nagpapasalamat ako at ako'y ginamit ng Diyos upang ang mga young people na kasama ko nag-full-time magkaroon ng pag-ibig na ibigay ang lahat. Without any reservation and without any condition. Pagkatapos na gamitin mo kami, Panginoon, kahit tapakan mo pang leg namin, hihiyaw pa rin kami. Mahal ka namin. Hallelujah. Pagkatapos ginamit mo kami, Panginoon, itabi mo kaming parang walis, hihiyaw pa rin kami, mahal ka namin. Wala na sigurong dedication na hihigit pa riyan. Amen? Ako, pagkatapos na ginamit ako ng Panginoon, itabi niya ako na parang maruming basahan, hindi ako sisigaw at magre-rebelde, ikaw bantay ka ha. I will not. I will say, if this is your will, I'll accept it. Praise to you. Hallelujah, hallelujah. Yan ang tinatawag na dedication without reservation at yan ang dedication without condition. Tunay na katiwala yan. At mapagkakatiwalaan ng Panginoon na lahat ng bagay, alam niya hindi cobra ito. Na pagkatapos mga kapatid, tutukain siya. Alam niya, hindi ito German Shepherd dog na pagkatapos na naging amo ka, pwede ka pang balingan at kagatin ka. Ang mga katiwala ay hindi ganyan. Pagka pinagkatiwalaan ka, tapos ginamit ka ng Panginoon, kung anong kalooban niya sa'yo, tatanggapin mo pa rin, maliit o malaki. Matapat ka pa rin para sa Kanya. Hallelujah. Let's look at the disapproval of the Master. I thank God He sent me as a servant, not seeking the approval of the world. I'm seeking the approval of the Master in my everyday life, in my ministry. I always look at the result. I manage this work by results. I can speak and speak and speak to you, but if I don't give you any results, and I cannot show to the Lord any result of what I say, I am nothing. Ang iba, matatabala ang kanilang sinasabi, pero wala namang resulta. Kung anong resulta ang hinahanap ng Diyos sa atin, yun ang ibigay natin. Hallelujah. Hallelujah. Look at the disapproval of the Master. I have shown to you how the Master have approved of those that have talents, and He profited from them.
Look at the disapproval of the master to this one that has only one talent, but he didn't use it. He returned it to the Lord and said, I know you are a hard taskmaster. I hid your talent. And the Lord disapproved of him, and he let him out of his kingdom. This servant is a very careless servant. The act of burying was a responsibility. Yung inilibing niya, hindi niya ginamit. That is a responsibility. Katamaran yun. Kaya huwag kayong tatamad-tamad sa binigay na talent ng Panginoon sa inyo. Anong talent mo? Kaligtasan, Panginoon. Salamat, salamat. Sapat ako'y naging member ng Jesus Christ. Anong gagawin mo? Wala kang talent. Wala kang talent, manalangin ka. May talent ang lahat ng manalangin. Are you praying for me? I don't know how to sing, but you know how to pray. Everyone knows how to pray. You don't have to memorize your prayers. You just have to say it in your own words, like you are talking to your son, like your son talking to your father. I don't have the talent to preach or to sing. What talents do I have? You have the talents to go to church and praise Him and give your support of attendance. Hallelujah. Give your support of tithes and offering. You have the talent. Everybody has the talent. So gamitin mo yon. Do not bury your talent. Anyone could have stumbled upon the treasure of this careless servant. This wicked servant lives in a world of excuses and irresponsibility. People that are irresponsible always have excuses for every situation. But people that are responsible, when they are accounted for, they would accept responsibility. And if they are a failure, would accept it and said, I failed. It's my fault. But people that are responsible have all kinds of excuses. Oh, malamig kasi nung araw na yun. Oh, may sakit ako. Kasi pastor, ang layo kasi ng katedral. Pastor, kasi pagod ako sa trabaho. Pastor, wala naman kasi akong income. Hindi pwede sa Panginoon yan. Now, let us look at the attitude of this man. The attitude of this man deserves careful consideration. First, he lacked knowledge and respect for his master. Second, he was afraid to take risks. And third, he engaged in excuse-making. Fourth, he was irresponsible. The master's words to the servants are biting and direct. He is characterized by his wickedness, rebuked for his negligence, stripped of his responsibility, and condemned to the place of judgment. Ito ang bayad noong isang aliping hindi maaring pagkatiwalaan. Unang-una, wala siyang kaalaman at wala siyang paggalang sa kanyang Panginoon. Pangalawa, natatakot siya sa mga hamon ng buhay. Pangatlo, palagi lang excuses ang kanyang ginagawa. Pangapat, irresponsable at tamad siya. Ang Panginoon at ang kanyang mga salita ay masyadong masakit at diretso para sa aliping ito. Ito, mga kapatid, ay sila rawan ng kanyang pagiging masama. Siya ay sinaway sa kanyang pagiging tamad at inalisan siya ng responsibilidad at siya ay hinatulan na hindi karapat-dapat makiisa doon sa nagtagumpay at pumasok sa kaharian ng Panginoon. I will tell you what excellence is. Excellence is the maximum exercise of one's gifts and abilities within the range of responsibilities given by God. This is the expression of excellence. Kung ano man ang binigay na talento ng Diyos sa atin, let us use them sa kapasidad na ibinigay ng Diyos sa atin. Gamitin natin sa lahat ng ating makakaya at sabihin natin, ito ay sa iyong ikaluluwalhati. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng Panginoon sapagkat sa paglilingkod na ito ay ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan. At ang lahat ng nandito, ang demand ng Diyos na ibigay natin ang lahat. Hindi kalahati ang kailangan ng Panginoon. Lahat ng ating kakayahan, lahat ng ating lakas, lahat ng ating magagawa, lahat ng ating makakaya, ibigay natin sa Kanya. At sabihin natin, ito
ay para sa iyo, O Diyos. Gagamitin ko ito para sa iyong kaharian. Tingnan ninyo mga kapatid ang istoryang ito. Let us practice excellence. Excellence, when practiced, pleases the Lord. Isang araw, sasabihin niya sa atin, anak, anong ginawa mo sa talentong binigay ko sa iyo? Panginoon, kami po sa Davao City, kami po sa Maynila, kami po sa Bacolod, kami po sa General Santos, kami po sa Cagayan de Oro, kami po sa Cebu City, kami po sa Hong Kong, kami po sa Amerika, kami po sa Hawaii, kami po sa Japan, kami po sa Taiwan, kami po na mga member ng iyong kaharian. Ginamit namin ang lahat ng aming makakayanan sa responsibilidad na inyong ipinagkaloob sa amin at ang mga talento ay ginamit namin upang maging tunay na representative ninyo sa sanlibutan at narito napakarami ng mga kaluluwa na nadala namin sa iyong paanan at kami ay nananagumpay sa lahat ng dako na aming pupuntahan. Ano ang sasabihin ng Diyos? Mabuting pagkagawa. Pastor Kibuloy na aking representative, halika rito at ang lahat ng iyong kamanggagawa at ang lahat ng member ng aking kaharian na nagbago ng kanilang puso at nagbigay ng 100% total dedication, pumasok kayo sa kaharian ng Panginoon na inihanda sa inyo mula't mula pa. Hallelujah! Hallelujah! Iyon ang hinihintay natin mula sa Kanya. Hallelujah. So that's why Paul said, whether therefore you eat or you drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Hallelujah. I glorify God when I eat. I glorify God when I drink. Whatever I do, I glorify God. Clap your hands and glorify God. Shout amen and glorify God. Shout hallelujah and you glorify God. Pinupuri mo ang Diyos. Sa lahat ng ginagawa mo, purihin mo siya. Sa pananamit mo, purihin mo siya. Pagsasalita mo, purihin mo siya. In the way you talk, you praise Him. You glorify Him in the way you dress. In the way you socialize with the Word, you glorify Him. In the way you praise Him, you glorify Him. Whatever you do, do it all for the glory of the Master. We will be profited by the Lord if we do that. We are representative of Jesus Christ in this world. Let us use the gifts and capabilities that the Lord has given to us in the last days. And I thank God for the work He is doing in this ministry. Hallelujah, hallelujah. Lahat kayo ng mga anak ng Diyos, pinangangaralan ng mga salitang ito. Ang ibig sabihin, ginagawa kayong disciples lahat. Sino rito ang ibig maging disciple? Sino rito ang ibig maging tunay na tagasunod ni Jesus Christ? Alam niyo pag naging covenant member kayo ng paglilingkod na ito, you will not stay as new converts. You won't stay as members. You will become disciples. And later on will become workers for Him. Whether full-time or part-time, you will become workers for the Lord. And in the midst of this all, the Lord is going to send us a sheep in the midst of wolves. Padadala tayo bilang mga tupa sa kalagitnaan ng mga lobo. Okay, tayo yung mga tupa. Nasa gitna ng mga lobo. Nasa gitna tayo. Anong itsura ng lobo? Alam niyo kung ano itsura ng lobo? Nasa gitna tayo. Lobo dito, palibot. Kung minsan ang lobo maamo, gaganon ng lobo sa'yo, lalapit. Pero pagka dumating ang panahon, makikita mo talaga yung kanyang tunay na kolor, lobo. Ano sasabihin niya? Pero huwag kang kukumpiyansa sa kanyang pagiging maamo dahil ang lobo ay traidor. Maganda ang mukha niya ngayong oras na ito sa'yo.
Pagka nakalapit, sapagkat ang tunay niyang kolor ay manginginain siya ng mga tupa. Kaya kung minsan, ang kamuan ng lobo ay huwag ninyong kumpiyansahan. Sapagkat ang lobo ay traidor. Maganda ang kanyang mukha sa iyo ngayon, sa susunod mga kapatid, mangangagat na yan. Parang asong ulul yan, kagat ng kagat. Lobo yan. Tayo ay pinadala bilang tupa sa kalagitnaan ng mga lobo. Hallelujah. At ang mga lobong ito, hindi apat ang paa. Dalawa. Katulad din natin ang mukha nila. Pero ang pag-uugali, tunay na sinabi ko sa inyo. Traidor ang lobo. Huwag kayong kukumpiyansa sa lobo. Hallelujah. Amen. Kung minsan ang lobo ay nakasuot pulis. Pulis ako! Kumpiyansa ka. Pulis yan. Praise the Lord. Pulis pala yan. Pagka nakalapit sa'yo, hulidap to, hulidap. Akin lahat pera mo. Di ba pulis ka? Pulis ako kung araw. Sa gabi, mandurukot. Mandurugas ako sa gabi. Amen? Oh. Ano ba? Isipin ninyo kung ano pang lobo. Mangangaral ako! Ka-Amerikana pa, tulad ko. Pagkatapos, ano pala? Wala palang dedication sa pagiging mangangaral yan. Lobo pala yan. Bakit? Sinuhulan. Haban ako. Meron bang mga mangangaral na sinuhulan? Meron. Marami. I call them spiritual prostitutes. Alam niyo ang ugali ng spiritual prostitute at physical prostitute, pareho lang. Ang tinitingnan nila sa tao, hindi ang mukha, ang bulsa. Harapin mo ang prostitute. Pumunta ka sa Magsaysay Park, harapin mo ang prostitute. Titingnan ba yung mukha mo? Sasabihin niya, di kunin mo, pangit ka. Di kunin mo, buniun ka. Dagang kang kaskaros na ong. Sasabihin mo ng prostitute sa iyan? Hindi! Sasabihin ng prostitute, magkano? Can you afford me? Magkano? Pag sinabi mong, I can afford you, sabi ng prostitute, okay, hindi niya titingnan kung ikaw ay mukhang aswang. Hindi niya titingnan kung anong mukha mo. Hindi niya titingnan kung anong itsura mo. Bondat ka ba o ano dyan? Hindi niya titingnan yan. Titingnan yung pera mo. Spiritual prostitutes are the same. Pagka nilapitan mo yan, anong sasabihin? May pera kaya ito o wala? Pag sinabi mong meron akong isusuhol sa iyo, anong mensahe mo? Pagka sinabi mo mensahe ko, apat ang Diyos, ipangangaral, apat ang Diyos! Apat ang Diyos! Amen. Kaya mag-ingat kayo sa mga religious. Mag-ingat kayo sa mga nangangaral. Pagkatapos pala mga kapatid, ginagamit lang ang pangangaral. Pagkatapos magkakaroon ng sariling korporasyon, magkakaroon ng sariling negosyo, pansarili! Hindi pwede yun. Kailangan ang lahat ng mga pera na binibigay natin sa Diyos, we gave that out of love and out of trust. It should be used for the glory of God. It should not be used for the glory of a man. It should be used for the glory of God. Every money that people give into the ministry should be accounted for. To the last centavo. And it should be used all for the glory of God. Lahat gagamitin sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Kung minsan ang lobo ay mukha ng media man. Media ko. Media sa imong mata.
Pagka inatake ka, gusto niya, bayaran mo. Pagka naman didefensahan ka, gusto rin niya, bayaran mo. Hindi bayarin ang medyang may prinsipyo. Ang medyang may prinsipyo, ipinatataas ang hustisya at kapakanan ng sambayanan. Hindi kapakanan ng kanyang sarili. Yan ang tunay na medyaman. Amen. Kung ako'y mag-medyaman, makita ninyo sa pagka-medyaman ako. Masuko ko sa musuhol na ko. Kay manindugan ko sa tinuod. Pares ko niya akong pagalaga diri. Kini nga akong pagalaga diri mga igsoon. Nagtuyo gyud kung way ko'y suhol. Dili mo makaingon ginani ni kadakudaan. Nagsugot tas bilyamor nga 50 pesos ang akong offering. Na ay gustong musuhol nako, na ay gustong mo palit nako mga denominasyon. Ako yung gituyo ang putlong sila tanan. Kay pamatud-an kong gisulti sa Ginoo. Dinihog man kahakon nimo. Hallelujah. Dinihog man kahakon nimo. Katumang ka ang gipakita nimo sa ako sa tamayong real man ka ato. Ug gidihog ko nimo, buyon ko nimo. Bisan unsay akong pangayuon, dili man asa ako para na sa imo. Imo jud lang ihatag sa kuha. Akong gingnan ang ginawa na. Mo nang karon nakita ninyo mga igsoon sa nagkalalayng paagi, mas sobra pa ang gihatag sa Dios sa tuwa. Nya doon na pagyo ko'y damgo, kaubanta na mo sa akong damgo. Nagdamgo na ba mo? Kaubanta na mo sa akong damgo? Tuwa na mo dito sa akong damgo? Nakasulod na mo sa akong damgo? Kauban na mo dito? Pag mata nato, tinuod na. Na denominasyon gusto mo sakop sa kuha. Gusto niya sakupon ko niya. Ako'y mudumala nimo. Ako'y bahala nimo. Kung niya lang siya karon, ako ingnon. Mahatag nimo ning gihatag sa nagsuhol sa kuha. Mahatag nimo ning nahatag sa nagdihog sa kuha. Kining imong nakita lang karon. Dili pa ni mao, nagsugod pa lang ni. Mahatag nimo ni. Dili niya mahatag na. Mao nang ipatugatugang sa kupon ko nimong wa kay mahatag na ako para sa kahimayaan sa Ginoo. Wa ko mangitag suhol para sa akong kagalingon. Kay kung akong gisalbar kaugalingon ako, nakiguban ako Amerikano, dugay na. Kung ang gipangitan ni Pastor Kibuloy, ang ako lang kaugalingon, uy, dako kog sweldong offer nila. Para sa ako lang to. Wa mo ilabot. Wa mo ilabot. Bahala mo sa iyong kinabuhi. Magkita-kita ba taron parehani? Dili, bahala mo. Basta na ako'y 30 milang bulan, bahala na mo diya. Puyo ko Amerika. Pagkatapos na ako'y asawang Amerikana, bahala na mo. Kung ako lay pabuton, nga, paghatag ra ba sa akong kinabuhi, nga mao karon, wa ra ba'y gipakita ang Diyos sa akong parehani. Wa siya gipakita. Ang gipakita niya sa kuha, bukid nga sakunon, adlaw-adlaw. Lisod! Gugmalay kapital nako. Bahalag asa ta basta kay nahigugma ko nimo. Kung akong gipangita lang ang akong kaugalingon, lobo ko nga pareho aning mga gisulti na akong mga lobo sa kalibutan nga ang kaugalingon kaluwasan nila magipangita, ang kaugalingon lang bulsa magipangita. Wa ko diri ron. Dugay na kong wa diri, di ta magkita ron. 1974 pa minyo nako. Nya nga akong asawa ra ba dili swangit. Guwapa kayo. Hallelujah! Wala akong tako din rin nagpasingot sa inyong tabanga. Kung ang akong kaugalingon may ipangita, base ko dito, American citizen ako ron. Ayahay na ko ron. Nag-skating ako sa snow ron. Karon natay bulaton sa Amerika. Pag itay worker sa house dito. Once in a century lang gani kumato dito. Ang uban igsoon nagpakamatay nga matog Amerika. Pero na kay worker ipadala Amerika, murag gisilutan. Ingon si Ingrid, naaman mo'y American dream, naapod may Jesus Christ dream, tuwas Pilipinas. Hallelujah. Hallelujah. Makaya na sa mga lobo nga sacrifice. Mga lobo, di man gani makakita og babaeng gwapa, maglaway-laway na. Mabitan tayo tagagawas buwan
Pagkatapos mo sulod sa atong office, tapos makakita ng mga young people nga na diha, siyempre mga presentable na sila kay nagdedicate sa ilang kaugalingon sa Ginoo na. Oh, tuwa dahil itong mga tinanawan nga, long look with the desire to possess. Mao na yung mata sa lobo. Yan, nagtuupot sila nga ako'y nana. Wa mo kuyapi. Kung inana lang yung pananaw sa kuwa, nagminyo na lang ako sa una. Amen. Kini nga atong kinabuhi para sa Ginoo ni. Ingon nga steward, kini nga atong kinabuhi sa inyong magbalantay. Kini gihalad para sa kahimayaan sa Ginoo. Hallelujah. Dili sinuhulan. Dili suhol, dili kwartan tuyo nato dinhi. Although we need money. I am a hypocrite if I say I don't need money. We need money, and the Lord is giving it to us to support His work. This is not my work. This is the work of the Lord Jesus Christ. And He is supporting this work. Hallelujah. Not through worldly means, not through cigarettes and through liquors, that we get sponsors to support our TV ministry or whatever ministry we have. It's true, the Lord. Mo na kung doon natin gikinanglan, mag-ampo jud ta. Ginoo, mo ni ang among gikinanglan. Hallelujah. Para sa inyong lahat, asa harap ng inyong television sa mga sandaling ito, ako'y dadalangin. Kung kayo pinagpala sa programang ito, maraming sumulat sa isa sa mga address na nasa inyong screen. At kung may katanungan kayo, ipadalayan sapagkat yan itatalakay natin sa isa sa ating mga programa. Anak ng Diyos, hawakan mo yung TV, ito ko'y dadalayan sa iyo. Amang banal, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga anak ninyo ngayon na nasa harap ng kanilang television screen, nakahawak. Ano man ang kailangan mo, matatagpuan mo. Kumatok ka at yan ay bubuksan sa iyo. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Maghanap ka at yan ay ibibigay sa iyo. Kung may sakit ka ngayon, gumaling na yan. Kung meron kang karamdaman, binigay mo sa Panginoon, yan ay gumaling na sa mga sandaling ito. Kung meron kang financial na problema, hingin mo sa Panginoon. I'll pray with you for a financial miracle to happen in your life. In Jesus' name, receive it right now. Amen and amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch it. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.